Galit si Baste Duterte sa pulang brief. Alam ko ho, na kulay pula, mga kababayan, yan po yung simbolo po ng kumbaga ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Pula. Pati brief yata kapag ka pula ang brief mo, lalo na kapag ka ikaw taga Davao, naku baka madiskitahan ka ni Baste Duterte. Mga bossing, ano ba yung ating sinasabi patungkol po dito? Ito Kasi, sira yung motor mo. Nakatsinilas ka lang. Pula pa yung brake mo. Pula pa yung brake mo. Pula pa yung brake. Ayan, nagulat ako, iba yung picture na lumabas. So, eto, mga kababayan, meron nung sinasabi si Baste Duterte, mahilig mahilig di sumipat pala ng brief ito, no? Pakinggan nyo. Pag nahuhuli namin, or if we solve the case, when we solve the case, inside job talaga yan kadalasan, kaya nagsasucceed. Inside, kapag ka meron daw yung mga kasong ganyan, kaya nagsasucceed, inside job. Inulit ko lang mga kababayan, pakinggan natin ulit. Pag nahuhuli namin, or if we solve the case, when we solve the case, inside job talaga yan kadalasan, kaya nagsasucceed. Ito, parang hindi nila alam na yun yung gawin nila because sira yung motor mo, nakatsinilas ka lang, pula pa yung brake mo. Ano daw? Anak na tila pa, hindi ko maintindihan. Parang ang gusto niya sabihin, nahuli ka namin, nakamotor ka, nakatsinelas, hindi alam yung gawin, pula pa yung brief mo. Ano ho ang kinalaman, mga kababayan, nung kulay pulang brief? Ulitin ko lang mga bossing, ako, litong-lito ho talaga ako dito sa sinasabi ni Baste Duterte. Alam niyo kung ano yung naaalala ko, mga bossing, kay Baste Duterte, habang pinapakinggan ko, habang ina-analyze ko, at kung habang iniisip ko kung bakit nasabit yung kulay pulang brief, kung paano po nadama yung kulay pulang brief, naiisip ko, siguro nung kinukwento niya to, kasama niya nung yung picture o litrato o yung video, nakasama niya si Ellen Adarna, yung pag ganun siya. Tingin ko doon sinasabi, kasi nakakalito, nakakahilo eh. Hindi natin alam kung ano talaga yung ibig niyang sabihin eh. Ulitin ko lang mabilisan, mga bossing, baka kayo maintindihan nyo dyan. Game. Pag nahuhuli namin, or if we solve the case, when we solve the case, inside job talaga yan kadalasan, kaya nagsasucceed. Ito, parang hindi nila alam na yun yung gawin nila because sira yung motor mo. Parang hindi nila alam na yung ganong gawin nila. Tapos biglang pumasok, sira yung motor mo. Sira yung motor mo. Nakatsinilas ka lang, pula pa yung brake mo. Ang hirap po isaksak sa isip, mga kababayan. Sira yung motor mo, nakatsinelas ka lang, kapag ganun, mga bossing. Yung nakatsinelas, di ba, bawal yung nakatsinelas sa motor. Sira yung motor mo, nakatsinelas ka lang, pula pa yung brief mo. Pula pa yung brake mo. Pula pa yung brake mo. Diba? Yun yung makita ko na may medyo parang skeptical din ako kasi ang mga crimes talaga, they have to be well planned. Kapag pula ang brief mo sa Davao, kahina-hinala ka? Ganun ho ba, mga kababayan? Nako, kayong mga taga Davao, kung ayaw nyo na mapagbintangan, kung ayaw nyong masabit, huwag kayong magpupula ng brief. Total naman, kaya alam nyo kung bakit ako nag-color of the year. Ayan, color of the year, di ba? Mocha mousse, kung bakit tayo medyo kulay brown, baka makitaan tayo ng kulay pula nito eh. No? Kaya kahit papaano, kahit hindi brief ang pula, hindi yung brief natin ay pula, at least safe tayo kay Baste Duterte. Mga bossing, nakakatakot pala dyan sa Davao, wala kang ligtas kapag kakulay pula ang brief mo. Delicates ka pala dyan.
Pero mga kababayan, kung titingnan mo natin, halata na hindi nila alam kung ano yung mga sinasabi nila, eh. Halatang parang lumulutang po yung mayor ng Davao. Walang patutunguhan yung mga sinasabi. Hindi ako magtataka kung bakit po hindi na pinatakbo to, no? Sa susunod na eleksyon para makalaban po ni Carlo Nograles. Mga bossing, bakit? Kung ganito lang din po ang maririnig natin, tapos yung isa, yung Carlo Nograles, mga kababayan, makikita natin, maririnig natin yung plataforma de gobyerno para sa Davao, maririnig natin kung ano yung mga solusyon, tapos versus Baste Duterte, pati po pulang brief, may problema si Baste, matatalo talaga ho ito. No? Posible po na yung Davao talagang hindi na maging baluarte nila. Pilipinas kahit papaano, 'di ba? Sinuportahan sila dati. Kaso nabibisto na ho mga kababayan. Bistado. Yung mga EJK, bistado. Yung mga confidential funds, Kaya yung buong Pilipinas na dati ho sumusuporta sa kanila, ngayon medyo tinatabangan na po. Ayaw na, no? Sabi nung tatay siguro, naku si Basti pa makakalaban ni Nograles. Baka tuluyan ng mawala sa atin yung tinatawag nating baluarte ng mga Duterte. Ako na lang. Kahit si Basti pwede pang tumakbo sa pagka-mayor. Ako na lang, no? Tatalunin at dudurugin nung kalaban si Basti Duterte. Kayo na po ang nakasaksi, mga boss chief amo, sir. No? Tingin ko mahilig lang ho si Baste do sa mga mananampal ng general, kahit hindi naman ho matutuloy, kahit hindi naman kayang gawin. Pangganunan lang ho, mga kababayan. At masasabi mo ba na okay? Masasabi mo ba na matagumpay yung kanyang pamumuno sa Davao kung mismong doon sa munisipyo niya mayroon hong mga positibo sa ipinagbabawal na gamot, mga boss. Kaya yung sinasabi ho nila, mga kababayan, na safest city in Asia, pakulo lang ho nila yun. Sila lang ho ang nag-uutuan doon, mga bossing. Kaya wag po kayo magpapauto doon. Maniniwala ka ba talo pa nila ang Singapore sa pagiging safe? 'Di ba, Shiro Kansaki? Malabo yun. Pero ulitin ko, mga kababayan, ayan kapag kapula ang brief ninyo sa Davao, baka may kalagyan ho kayo. Yun yung gawin nila because sira yung motor mo, nakatsinilas ka lang. Pula pa yung brake mo. Pula pa yung brake mo. Siguro, mga bossing, sa sobrang galit ni Baste Duterte, no? Kay Pangulong Marcos, ayaw nang makakakita nito ng kulay pula. Pero malupit yung mata ni Baste Duterte, Imbis na humanap ng ebidensya, imbis na tumutok doon sa taong iniimbestigahan nila, brief ang napagtuunan ng pansino. Malupit tong si Baste Duterte. Baste Duterte, ayaw sa pulang brief. Ayan. Mga kababayan, iwan na po natin yan, no? Si Baste na ayaw sa pula na brief.